Kabanata 2251. Maging si Iron Man ay hindi rin makayanan. Si Thomas ay pagod, gutom, at inaantok. Sa ganoong pisikal na kondisyon, kailangan pa niyang payagan ang sarili na masuntok ng 1,000 tao. Joke ba ito? Matatanggap kaya ito ng isang normal na tao? Maaari siyang mamatay kahit nakatanggap siya ng 100 malakas na suntok, lalo pa ang libu-libong suntok. Thomas, huminahon ka. Pinayuhan siya ni Abner. Hindi rin nakayanan ni Eric ang paningin at pinayuhan. Thomas, mangyaring huwag maging pabigla-bigla. Nagkamali sina Mr. Cole at Abner, ngunit hindi sila karapat-dapat na mamatay. At saka, paano makakabawi ang iyong buhay sa kanilang pagkakamali? Ako ay lubos na hindi sumasang-ayon dito. Isang mahinang ngiti lang ang isinagot ni Thomas. Ang isang tunay na lalaki ay dapat gumawa ng mahusay na paghuhusga sa kung ano ang dapat unahin. Kung ang pagsukol ng kanyang buhay ay makapagpapagaan sa sakit ng karamihan at hahayaan si Abner na magpatuloy ng may dignidad, sulit ito. Isang hakbang pasulong si Thomas bago niya sinabing, hinding-hindi ako babalik sa sinabi ko. Kung gusto mo akong suntukin, pataas ka lang. Nagpalitan ng tingin ang lahat bago may mabilis na humakbang. Gagawin ko. Pinapasok ng mga security guard ang lalaki. Galit siyang naglakad paakyat sa hagdanan at tumayo sa harap ni Thornals bago siya nagngangalit at tinitigin siya ng masama. Okay. Ikaw ang naging dahilan para makagat ng ahas ang asawa ko. Kinuha ng kamandag ang kanyang katawan at pinahirapan siya nito ng husto. Sa tingin mo ay mapapawi mo ang mga bagay sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Papatayin kita, mabuti ka para sa wala. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, binansagan ang kanyang katawan, at umatras ng isang hakbang. Pagkatapos, nagpakawala siya ng lakas para ibato ang ulo ni Thomas. Siya ay isang may sapat na gulang na lalaki. Ang puwersang ginawa niya ay kasing lakas at lakas ng pagsuntok niya sa game machine sa isang karnabal. Bam! Sumakit ang suntok niya kay Thomas, kaya napaatras siya ng 2 hakbang at nagdugo. Pero nakatayo pa rin siya doon nang hindi natambak. Ang lakas niya. Mamatay sana ang isang normal na tao kung natanggap niya ang suntok na iyon. Kalimutan ng pagtayo roon, wala man lang siyang lakas na imulat ang kanyang mga mata. Nakatayo pa rin si Thomas ng matatag at ito ay pambihira. Papatayin kita. Gusto ng lalaking iyon na sumuntok muli, ngunit nahawakan ni Thomas ang kanyang kamao. Naihatid mo na yang suntok mo. Umalis ka. Nagalit din si Pisces, kaya binigyan niya ng medyo malakas na tulak ang tao. Nahulog ang lalaki sa hagdanan at gamulong siya ng ilang beses bago siya bumagsak sa lupa. Ang hakbang na iyon ay hindi nagpawi sa galit ng lahat, ngunit sa halip ay nadagdagan ng sama ng loob at puot sa pagitan ng magkabilang panig. Diba sabi mo hindi ka lalaban? Wow! Grupo ka ng mga sinungaling na hindi tumutupad sa pangako mo. Guys, hindi na natin kailangang maging magalang. Bugbugin mo na lang siya. Dahil dyan, umakyat ang mga tao sa hagdan at suntok-suntok si Thomas para makaganti. Malakas at malalakas ang mga suntok ng mga lalaking nasa hustong gulang habang matulin naman ang mga suntok ng mga may bahay. Kahit ang mahinang suntok ng mga bata ay nakakadurog ng puso. Ang mga tao ay sunod-sunod na naglakad at ang sitwasyon ay medyo nakakalungkot. Kahit na ang Diyos ng digmaan na nakipaglaban sa mga digmaan sa mahabang panahon ay halos hindi makatagal. Puno ng dugo ang mukha ni Thomas, ngunit nagngangalit siya para suportahan ang sarili. Halos 40 suntok pa lang ang natanggap niya at malayo pa ang kailangan niyang gawin bago ang target na 1,000. Ngayon, baka mawala ng buhay si Thomas doon. Kabanata 2252. Nakatayo sa gilid si Pisces. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at namula ang kanyang mga mata nang muntik na siyang umiyak. Malapit na siyang sumulong at matanggap ang parusa sa ngalan ni Thomas. Kung nangyari ito sa larangan ng digmaan, tiyak na ipinagpalit ng Pisces ang kanyang buhay para manatiling buhay si Thomas. Ngunit hindi niya magawa ang parehong ngayon. Alam niyang kapag ginawa niya iyon, masisira ang pananampalataya ni Thomas. Ang pananampalataya ng isang mandirigma ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Sunod-sunod na umakyat ang mga tao sa hagdanan at sinuntok nila si Thomas. Nakalimutan na nila kung sino ang gumamot sa kanila kagabi. Ito ay kung ano ang ibig sabihin ng mga tao sa pamamagitan ng pagganti ng kabaitan ng isang tao ng puot at kawalan ng utang na loob, tama ba? Matapos maghagis ng suntok ang ika-50 tao, lumuhad si Thomas sa isang tuhod.
Nahihilo siya at halos hindi na niya masuportahan ang sarili. Ang Diyos ng digmaan ay isang tao pa rin, hindi isang aktwal na Diyos. Maraming tao sa karamihan ang patuloy na nakakuyom ang kanilang mga kamao habang nakatitig kay Thomas ng may galit. Naghihintay sila ng kanilang turn para suntukin siya. Biglang hinailan ng isang batang babae ang mangas ng kanyang ina at nagtanong, "Mommy, bakit hindi ka tumawag ng pulis para iligtas ang lalaking iyon?" Nagnganga ang mga ngipin ng ina ng dalaga at sinabing, "He deserves it. Kung hindi dahil sa kanya, nakagat ka ba ng makamandag na ahas?" Nagpaut ang batang babae at sinabing, "Ngunit kung wala siya, madyay gising ba ako ngayon? Hindi ba't patay na ako?" Natigilan sandali ang kanyang ina bago ito nagsalita ng walang karamay. Siya ang dahilan ng lahat. Kaya, tama lang na iniligtas ka niya. Hindi natin siya matitiis dahil lang doon. Dagdag pa ng batang babae, "Mommy, hindi ko maintindihan. Kung gusto niya tayong saktan, bakit niya tayo sinubukang iligtas? Sabi rin ng guro ko, huwag tayong matakot na magkamali. Hanggat magbago tayo, mabuti pa rin tayong mga bata." Bahagyang napaniwala ang dalaga sa sinabi ng dalaga. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Thomas na puno ng dugo ang mukha dahil sa pagkakasuntok. Nabawasan na ngayon ang galit sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang batang babae. At saka, kung binugbog mo ang tao hanggang mamatay at ang makamandag na ahas ay makakagat muli ng mga tao, o ang kamandag ng ahas sa ating katawan ay bumalik, sino ang gagamot sa atin? Ang kanyang ina ay lubos na natulala. Oo, magiging malaking problema iyon. Ang kamandag ng ahas ay tila wala na ngayon, ngunit sino ang makatitiyak na hindi ito paulit-ulit? Nahuli na ba ang lahat ng ahas na may dalawang ulo? May matitira pa ba? Ito ay wastong mga issue. Kung namatay si Thomas, kung gayon. Napakunot ng luho ang kanyang ina. The little girl continued to say, "That man saved my life." Sabi ng teacher ko, dapat nating suklian ang kabutihan ng mga tao. Hindi ba't ang lalaking iyon ang nagligtas sa buhay ko? Mommy, this is wrong. Please stop them. Okay. Patuloy niyang inindayog ang malaking kamay ng kanyang ina gamit ang kanyang maliliit na kamay. Maya-maya pa ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang kanyang ina at sinabing, "Dahil umunlad na ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong ito, wala na rin akong magagawa. Maipapangako ko lang sa iyo na hindi ako pupunta at susuntukin siya, ngunit hindi ko siya gagawin. Wala akong karapatang pigilan ang gustong gawin ng ibang tao. Iyon ang kayang gawin ng batang ina. Gayunpaman, ang mga tao ay bihirang mag-isip tulad niya." Matapos ihagis ng isang malaking maskuladong lalaki ang kanyang suntok, sinumpa niya si Thomas at naglakad pabalik. Pagkatapos, isang matandang babae ang umakyat sa hagdan. Ang matandang babae na ito ang tinanggihan ni Thomas sa simula. Gayunpaman, tinawagan niya ito ng maglaon upang gamutin ang kamandag ng ahas sa katawan ng kanyang anak. Masasabing may kabaitan at sama ng loob sa kanilang dalawa. Lahat ay nagwagayway ng kanilang mga kamay. "Suntukin mo! Suntukin mo! Patayin mo!" Lumapit ang matandang babae kay Thomas at tinitigan siya habang nakaluhod siya. "Kilala mo pa ba ako?" tanong niya. Pinilit ni Thomas na tumayo bago siya huminga ng malalim at sinabing, "I do." Pagkatapos, huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili na susuntukan. Kabanata 2253. Hindi nagmamadaling suntukin ng matandang babae si Thomas. Sa halip, mamulong siya, "Dati hindi kita naiintindihan. Hindi mo ako pinuna at ginawa mo ang lahat para pagalingin ang anak ko sa kamandag ng ahas. Pinagaling mo pa ang hika ng anak ko na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon. Tatandaan ko. Ang bait mo. Isang beses lang magagawa ang pagkakamali. Hindi mo dapat gawin ang parehong pagkakamali ng 2 beses. Mr. Mayo, ibibigay ko sa iyo ang dati kong buhay." Natigilan si Thomas. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng matandang babae. Lumingon ang matandang babae, tinuro ang mga taong nagkakagulo, at umungol ng malakas. "Niligtas lang ni Mr. Mayo ang mga buhay ng mga miyembro ng pamilya mo, gayunpaman, kayong mga walang utang na loob ay gumaganti sa kanyang kabaitan ng puot sa susunod na segundo. Tao ba kayo? Good for nothing. Lahat kayo ay walang silbi." Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng kutsilyo mula sa kanyang Amerikana at iniwagayway ito ng malakas. "Bagamat matanda na ako at hindi na maliksi ang aking mga galaw, nasa akin pa rin ang aking konsensya. Alam ko ang ibig sabihin ng pagganti ng kabaitan ng kabutihan.
Ngayon, poprotektahan ko ang buhay ni Mr. Mayo. I'll risk my life to fight whoever dares to hurt Mr. Mayo. Kahit mamatay ako, kakalagkarin ko ang iilan sa inyo. You're a group of ignorant mga walang isip. Mawala kayo. Talagang vulgar ang mga salita niya. Ngunit ang kanyang sinseridad ay walang alinlangang umabot sa puso ni Thomas. Iyon ang ibig sabihin ng mga tao sa pamamagitan ng ang kabutihan ay ang sarili nitong gantimpala. Gayunpaman, hindi dapat umasa ng mga gantimpala kapag gumagawa ng mabubuting gawa. Kapag ang isang tao ay palaging nakikipagkaibigan sa iba, siya ay magiging ligtas kahit na siya ay nakatagpo ng panganib, at ang mga tao ay palaging humaharap upang tulungan siya. Dati, galit na galit ang matandang babae kay Thomas, ngunit kaya niyang humawak ng kutsilyo at tumayo sa harap ni Thomas sa sandaling iyon. Ito ang gantimpala ni Thomas sa mga kabutihang ginawa niya. Sa pagkakataong ito, ang iba ay nagsimulang makaramdam ng hiya. Susuntukin pa ba nila si Thomas? Kung hindi nila siya sinuntok, hindi nila maibilang ang kabilang pisngi. Kung magpumilit silang suntukin si Thomas, baka mamatay ang matandang babae. Old lady, you can be uto-uto, but you want us to act silly like you. Paano kung nailigtas ni Thomas Mayo ang mga pamilya natin? Siya dapat ang gumawa nun. Ang guro niya ang lumikha ng dalawang ulong ahas. May malungkot na sumigaw. Pagkasabi pa lang niya ay pinagalitan siya ng matandang babae. Bastos ka, lumapit ka dito at mag-usap. Pumunta ka dito. Malinaw na mahiyain ang lalaki at hindi siya sumagot. Tinabi ng matandang babae, alam mo ba na ang mga ahas na may dalawang ulo ay nilikha ng guro ni Mr. Mayo? May kinalaman ba ito kay Mr. Mayo? Kahit na nagbabayad siya para sa kanyang guro, hindi siya karapat-dapat na mamatay, hindi ba? At saka, kailangan ba talaga nilang pabyusan ng kahit na ano kahit na sila ang gumawa ng dalawang ulo na ahas? Si Mr. Mayo at Mr. Porter ay hindi nagpakawala ng mga ahas para saktan ng mga tao. Base sa logic mo, kung papatayin kita gamit ang kutsilyong ito, dapat mong sisihin ang bladesmith na gumawa ng kutsilyo, hindi ang murderer na pumatay sa iyo gamit ang kutsilyo. May sense talaga ang sinabi niya. Tama siya. Bakit dapat balikatin ni na Thomas at Abner ang lahat ng responsibilidad? Nilikha nila ang mga ahas na may dalawang ulo, ngunit hindi sila ang tunay na may kasalanan. Kahit na sila ay nagkamali, hindi sila ang pangunahing nagkasala. Ang tunay na salarin ay nagtatago sa likod ng mga eksena at nanunood ng palabas, habang sina Thomas at Abner, na mabait na nagligtas sa buhay ng mga tao, ay binabatikos. Anong uri ng katwiran ito? Mayroon bang magkakaroon ng lakas ng loob na iligtas ang iba sa hinaharap? Ipinagpatuloy ng matandang babae ang pagsasalita. Pag-isipan mo. Kung mamatay si Mr. Mayo at muli kang makagat ng makamandag na ahas o manumbalik ang kamandag sa iyong katawan, ano ang mangyayari sa iyo? Gusto ba ninyong lahat na maghintay ng kamatayan sa bahay? You're a real group of walang isip. Tumpak at tumpak ang bawat salita mula sa bibig ng matandang babae. Gumawa siya ng isang kamangha-manghang argumento. Sa pagkakataong ito, maraming tao ang naantig. Sila ay kumalma ng husto kasunod ng kanilang unang pagpupumilit. Napagtanto man nila na mali ang kanilang mga aksyon o nag-aalala sila na walang makakapagpagaling sa lason sa hinaharap, ayaw na nilang patayin si Thomas. Sa itaas na palapag sa malayo, naging malungkot si Dragonclaw nang makita niya ang sitwasyon. Wow! Tinulungan lang ba ng isang matandang babae si Thomas na malutas ang krisis sa pamamagitan ng ilang pangungusap? Kabanata 2254. Ano ito? Iutos sa aming mga undercover agent na kumilos ngayon. Tumango si Herian. Okay, kukunin ko silang magdulot ng kaguluhan. Mabilis niyang ipinasa ang utos. Nang makumbinsi ng matandang babae ang karamihan sa kanyang mga salita, lumabas ang mga undercover na ahente ng Dragonclaw. Huwag mo kaming linlangan. Nagkamali si Thomas, kaya kailangan niyang maparusahan. Hey, old lady, are you trying to protect Thomas? Fine. I'll deal with the both of you. Isang 1.9 meter tall, matipunong lalaki ang sumugod at umakyat sa hagdanan habang nanunood ang mga tao. Pagkatapos, agad niyang hinawakan sa braso ang matandang babae. Matanda na ang matandang babae. Kahit na may hawak siyang kutsilyo, paano niya malalabanan ang isang manlalaban na sumailalim sa propesyonal na pagsasanay? Alisin mo ang iyong asno dito, matandang asong babae.
Nagtaas ng kamay ang matipunong lalaki at binigyan ng malakas na sampal sa mukha ang matandang babae. Smack! Isang malinaw na tunog ang narinig. Ang tunog ng sampal ay nagulat sa lahat sa site at lahat sila ay naawa sa kanya. Pakiramdam din nila ay sinampal sila sa mukha. Magwala ka. Tinipan ng matipunong lalaki ang matandang babae bago ito lumapit kay Thomas. Ikaw na. Tinaas niya ang kamay niya at sinuntok siya. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi tumayo si Thomas at hinayaan ang sarili na masuntok. Sa halip, lumayo siya ng bahagya at agad na umiwas sa suntok ng matipunong lalaki. Sa kabila ng matinding pinsala, mayroon pa ring mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban si Thomas. Ano? Natigilan ng matipunong lalaki. Diba sabi mo hindi mo iiwasan ang mga suntok namin? Hindi ko iiwasan ang mga pamilya ng mga pasyente, ngunit hindi ko patatawarin ang aking mga kaaway. Malamig na sabi ni Thomas. Pagkasabi pa lang niya ay sinuntok niya ng walang awa sa mukha ang matipunong lalaki. Lumipad siya pabalik mula sa hagdanan na may taas na 6 na metro at bumagsak sa lupa ng may napakalaking kalabog. Noon, nagsimulang gumawa ng mga kwento ang iba pang mga undercover na ahente. Thomas Mayo ay pumapatol sa mga tao. Sinabi niya na hindi siya lalaban, ngunit bakit siya pumapatol sa mga tao ngayon? Bastos si Thomas Mayo. Hindi niya tinutupad ang kanyang mga pangako. Lahat, sumulong at patayin siya. Huwag magpigil. Ang grupong ito ay nagsasaya sa paggawa ng kaguluhan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naging awkward ang mga bagay. Ilang sandali matapos silang magsisigawan, sumigaw, at magdulot ng kaguluhan, napagtanto nila na tila walang nagmamalasakit sa kanila. Bukod sa masayang sumisigaw ang 6 o higit pang mga undercover na ahente, ang iba ay nakatitig sa kanila ng may galit. Napagtanto ng pamilya ng mga pasyente ang katotohanan. Nang makita nila kung paano handang parusahan si Thomas. Kung paano handang ipagsapalaran ng matandang babae ang kanyang buhay para sa hustisya. At kung paano siya sinaktan ng matipunong lalaki ng walang dahilan, sa wakas ay naunawaan na nila ang kabuuan. Hindi sila ganoon kawalang isip kaya tumanggi silang gamitin bilang sandata. Medyo awkward ang pakiramdam ng mga undercover agent dahil napapalibutan sila ng 1,000 tao. 6 sa kanila laban sa 1,000 tao. Tila hindi sila maaaring maging kalaban nila. Ano? Anong balak mong gawin? You're not dealing with Thomas. Bakit mo kami pinapaligiran? Sa sandaling iyon, isang binata ang lumapit at agad na hinawakan ang kwelyo ng isa sa mga undercover na ahente. Akala mo ba walang muwang kami? Nag-udyok kayo ng awayan sa pagitan namin at gumawa ng kung ano-anong kwento. Mga bisyo kayo, mabangis niyang sabi. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at naghatid ng isang sampal na nagpalaglag sa 2 ngipin sa harapan ng undercover na ahente. Kabanata 2255. Napatulala ang mga undercover na ahente. Ano ba ang nangyayari? Noon lang nila napagtanto na hindi ganoon kadali ang lokohin ang mga mamamayan. Hindi lahat ay tulala. Napakaraming tao, kaya hindi na nagawang magmadaling lumabas ng mga undercover na ahente. Napapaligiran sila ng napakaraming tao at sinampal sa mukha. Kaya lang, naglabas ng galit ang crowd sa mga undercover agents. Nang mapansin ng mga pulis sa di kalayuan na may mali, gumawa sila ng maraming pagsisikap na hilahin ang mga undercover na ahente. Sa oras na dinala sila ng mga pulis, lahat ng mga undercover na mukha ng mga ahente ay nasuntok ng husto at mukhang trahedya ang mga ito. Ang mga undercover na ahente ay umiyak at nakiusap sa mga pulis na dalhin sila kaagad. Hindi pa sila naging ganoon kadesperado na makulong ng ganoon. Kung patuloy silang mananatili roon ng kaunti pa, sila ay bugbugin hanggang mamatay. Sa mataas na gusali sa malayo, inilagay ni Dragon Claw ang kanyang teleskopyo. Well, natalo na naman tayo, malungkot niyang sabi. Pinanggit ni Heron ang kanyang damdamin. Ano ito? Lahat ay nasira ng isang walang muwang na matandang babae. Umalaklak si Dragon Claw. Ngayon alam mo na ang ibig sabihin ng maraming tulong palagi ang mabubuti. Ito ang pinagkaiba ng mabubuti at masasamang tao. Sanay si Thomas na gumawa ng maraming mabubuting gawa, kaya kapag nahirapan siya, may hahakbang at tutulong sa kanya at naiinggit talaga ako. Kung ang parehong bagay ay nangyari sa Dragon Claw, walang sino man ang tatayo para sa kanya. Kalimutan ng pagtulong, sa pagtulong upang malutas ang problema, ito ay sapat na mabuti kung ang mga tao ay hindi sipin siya kapag siya ay down.
Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Itinapon ng Dragonclaw ang kanyang teleskopyo sa isang tabi. Umuwi ka na at matulog. Magpahinga muna tayo bago tayo mag-usap ulit. Nakakapagod ang pakikitungo kay Thomas. Matapos kumalma ang mga tao, wala na silang ginawang agresibo kina Thomas at Abner. Pagkatapos ay ipinasok sa ward sina Thomas, Abner, at ang matandang babae. Nang maaligan sila ng mga doktor, unti-unti silang gumaling. Bagamat si Thomas ang pinakanasugatan, siya ay lubhang malusog, kaya siya ang pinakamabilis na nakabawi. Matapos matanggap ni Thomas ang pinakamahusay na paggamot, tiniyak niyang sapat ang tulog niya at may masaganang pagkain. Nabawi niya ang 70% ng kanyang kalusugan at mukhang maayos na ngayon. Maayos din ang matandang babae. Minsan na siyang sinipa, kaya hindi masyadong malubha ang kanyang pinsala. Nasa pinakamasamang kalagayan si Abner. Kanina pa siya tinamaan ng mga bulok na itlog pero kagagaling lang din niya sa pagkaparalisado sa loob ng 100 taon. Nakasama ang palad, kamakailan lamang ay napilitan siyang lumuhod kaya dumanas siya ng pisikal at mental na pagpapahirap. Bilang isang resulta, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay medyo kakilakilabot. Humigit kumulang 20 oras na siyang nakahiga sa hospital bed at ginagamot, ngunit hindi pa gumagaling ang pinsala sa kanyang binti. Kung ano ang nangyayari, malamang na siya ay maparalisa at madisable muli. Kakagaling lang ni Abner ng ilang araw at saglit na nakatapak ang mga paa. Ngayon ay kailangan niyang gugulin muli ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Ang pag-iisip tungkol dito ay nakapagpagalit sa kanya. Personal pang ang sinuri ni Thomas si Abner. Bagamat advanced na ang medical skills ni Thomas, hindi pa rin niya nagamot ang sugat sa binti ni Abner. Ang lahat ay nabalot ng sakit. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang doktor, Mr. Mayo, marahil ay maaari tayong sumubok ng ibang uri ng gamot, ngunit hindi ko magagarantiyahan na ito ay gagaling sa pinsala sa binti ni Mr. Porter. Ano ito? Well, may martial arts center sa Celandine City na tinatawag na Octopole Arena. Itinatag ang martial arts center 100 taon na ang nakalilipas. At sabi ng mga sabi-sabi na ang pamilya ay may mahiwagang pamahid na maaaring magsulong ng sirkulasyon ng dugo at makapagpahinga ng mga kalamnan, pati na rin ang mga kasukasuan. Dapat nitong gamutin ang pinsala sa binti ni Mr. Porter. Nagkaroon ba ng ganoong bagay? Kabanata 2256. Tumango si Thomas. Okay, pupunta ako ngayon sa Octopole Arena. Mabilis na idinagdag ng doktor, Mr. Mayo, ang Octopole Arena ay isang martial arts center, kaya ang mga tao doon ay mas direkta sa paraan ng kanilang paggawa at pagsasalita. Pagdating mo doon, hindi mo na kailangang magpatalo sa paligid ng bush. Gayun din, kadalasan ay hindi nila pinahihintulutan ang mga tagalabas na gumamit ng kanilang ancestral ointment, kaya't maaari kanilang tanggihan. Sige, naintindihan ko na. Tumayo si Thomas. Please take good care of Mr. Porter. Siguradong kukuha ako ng ancestral ointment sa Octopole Arena. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at lumabas ng ward. Hindi dumiretso si Thomas sa Octopole Arena. Sa halip, pumunta siya sa Pisces para maghanda ng mga regalo. Hihingi sana siya ng tulong sa kanila, kaya hindi siya makapunta ng walang dala. Mayroong 3 uri ng mga regalo, at bawat isa ay lubhang mahalaga. Nais ni Thomas na ipahayag ang kanyang buong katapatan upang makuha ang pamahid. Tinabi ng Pisces, walang dapat problema para sa iyo na makakuha ng isang bote ng pamahid na may 3 reg along ito. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Thomas, at sinabi niya, hindi naman. Ang mga taong nagsasanay ng martial arts ay hindi basta-basta-bastang tao. Kadalasan, mas sineseryoso nila ang reputasyon at mana kaysa sa kanilang buhay. Kung bawal sila mula sa pagpapahiram ng ancestral ointment sa mga tagalabas, natatakot ako na wala itong silbi kahit gaano pa kalaki ang pera na ibigay natin sa kanila. Ang paglalakbay na ito ay nakasalalay sa kanilang kapalaran. Kasabay nito, bumalik si Dragonclaw sa House of Listeria. Pagbalik niya, pumunta siya sa templo at nakita niya ang 2 figures sa malaking screen. Hindi sila Locke, ngunit Dragon Scale at Dragon Head na nasa parehong antas ng Dragonclaw. Dragonclaw, nakakadismaya talaga si Locke sa performance mo kamakailan. Boses iyon ng lalaki, at pag-aari iyon ng Dragon Head. Ilang beses ka nang nabigo, at hindi mo man lang mahawakan ang maliit na Celandine City. Paano mo aasahan na guguluhin ang mundo?
Sa pagkakataong ito, boses ito ng babae, at nanggaling ito sa Dragon Scale. Nagsuot ng malamig at malalim na ekspresyon ang Dragon Claw habang sinabi niya, hindi ko kailangan na turuan mo ako ng leksyon. Ilang beses lang akong nabigo. Napakalaking bagay ba? Basta maalis ko si Thomas sa pagtatapos ng araw at payagan ng Locke na kontrolin ang Celandine City, lahat ng aking mga nakaraang pagkakamali ay hindi mahalaga. Ang mundo ay nakatuon lamang sa mga resulta, hindi sa proseso. Sabi ng Dragonhead, kung magagawa mo talaga, magiging maayos ang lahat. Pero kung hindi mo kaya, hindi ka na magkwalipika na maging kapantay namin. Sa totoo lang, laging mababa ang tingin ng Dragonhead at Dragon Scale sa Dragonclaw. Sa kanilang tatlo, ang dalawa pang tao ay ipinanganak sa mga pamilyang may mataas na uri, kaya nakapasok sila sa mundo na may mas mataas na katayuan. Ang Dragonclaw lang ang nagmula sa uring manggagawa. Salamat sa kanyang napakahirap na pagbubukod upang i-promote siya. Silang tatlo ay hindi magkatulad sa lipunan, kaya natural na hindi sila makakasama. Pinaalalahanan siya ng Dragon Scale, Dragonclaw, 1 linggo na lang ang natitira sa iyo. Kung hindi mo maalis si Thomas sa loob ng 1 linggo, kumanda kang iwanan. Nang marinig iyon ng Dragonclaw, nanginig ang kanyang puso. Hindi niya pinagdudahan ang pagiging totoo ng mga salitang iyon dahil napakaraming halimbawa ang nakita niya. Gumawa si Locke ng exception para i-promote ang Dragonclaw dahil sa kanyang espesyal na kontribusyon, kaya maaari din siyang i-demote ni Locke dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Maaaring iwanan pa siya ng swerte. Sa Locke, mayroon lamang mga kapaki-pakinabang na alipin at walang silbing basura. Walang pagmamahal na umiral. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Pagkatapos ng huling pangungusap na iyon, nawala ang Dragonhead, pati na rin ang Dragon Scale, at naging madilim ang malaking screen. Umisi si Dragonclaw bago siya tumalikod at umalis. Ilang beses nang nabigo ang Dragonclaw, at ngayon, pinipilit nila siya sa isang sulok kung saan hindi na siya mabibigo. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang ipaglaban si Thomas sa kanyang buhay. Kabanata 2257. Sa tanghali, sumikat ang araw. Pinili ni Thomas ang isang araw na may magandang panahon upang bisitahin ang Octopole Arena sa Celandine City. Ang magandang panahon ay kadalasang nagdudulot ng magandang kalooban. Ito ay palaging ang pinakamahusay na pagpipilian upang pumunta at humingi ng pamahid sa ganoong panahon. Matapos ipahayag ni Thomas ang layunin ng kanyang pagbisita, pumasok siya sa Martial Arts Center. Si Thomas ay isang taong nag-practice din ng martial arts. Nang makita niya ang iba't ibang armas sa Martial Arts Center, nagkaroon siya ng urge na gamitin ang kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, nakilala niya ang namamahala sa Octopole Arena, Bryson Torres. Mr. Torres, tumango si Thomas. Napasulyap si Bryson kay Thomas at nagkaroon ng hindi mapakali na ekspresyon. Kaya naman bahagyang nag-alala si Thomas. Wala naman siyang conflict kay Bryson, di ba? Bakit si Bryson ay nagpahayag ng disdain sa kanya noong una pa lang nilang pagkikita? Medyo naiinis na sabi ni Bryson, Thomas Mayo, Mr. Mayo. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Kamakailan lang ay nagdulot ka ng kaguluhan sa Celandine City. Napangiti ng mahina si Thomas habang sumagot, huwag mo akong pagtawanan, Mr. Torres, ngunit nandito ako ngayon para humingi ng tulong sa iyo. Natigilan si Bryson. Humihingi ka ng tulong ko. Mr. Mayo, galing ka sa isang malakas na background. Ano ang kailangan mo ng tulong ko? Nagbibiro ka ba? Hindi nagmadali si Thomas na ihayag ang dahilan. Kinawayan niya ang kanyang kamay at hiniling sa Pisces na ihatid ang 3 regalo. Ang 3 regalo na ito ay tanda ng aking sinseridad. Sana mahanap mo silang maayos. Pagkatapos ay binuksan ang 3 kahon. Ang unang kahon ay naglalaman ng 3 piraso ng Centennial Ginseng at bawat isa sa mga ito ay lubhang mahalaga. Ang mga taong nagsasanay ng martial arts ay madalas na nasugatan at ang ginseng ay ang pinakamahusay na nakapagpapagaling na damo. Pinuksan nila ang pangalawang kahon at naglalaman ito ng mahabang espada. Tinuri na ito ni Thomas noon at natuklasan na si Bryson ang pinakamahilig sa mga espada. Si Bryson ay isang regular na collector ng mga espada, kaya kung si Thomas ay naghatid sa kanya ng isang espada, dapat siyang masiyahan. Sa wakas, binuksan nila ang 3 kahon. Ang item sa loob ay mas simple at mas direkta. Isa itong bank card na naglalaman ng $10 million. Ang mga bayani ay maaaring talunin ng pera, at marami sa mga nagsasanay ng martial arts ay kadalasang kulang sa pera.
Sa makatuwid, ang pera ay karaniwang kapakipakinabang para sa maraming nagsasanay na mga individual. At saka, sino ang mapupuot sa pera? Kahit na hindi nagkukulang ng pera si Bryson, hindi ba siya matutuwa kapag nakita niya ang bank card na may $10 million? Ang tatlong regalo ay puno ng sinseridad at masasabi ng isa na ang pagpapalit ng tatlong regalo na iyon para sa isang bote ng pamahid ay lubos na sulit. Gayunpaman, lumiwanag lamang ang mga mata ni Bryson nang makita niya ang espada bago niya mabilis na itinuro muli ang kanyang ekspresyon. Ibig sabihin ay hindi sakam na tao si Bryson. Aniya, Mr. Mayo, ang mga reg along ito ay masyadong mahal. Ako ay isang tao lamang na nagsasanay ng martial arts, kaya hindi ko ito matatanggap. Alam ni Thomas na si Bryson ay humihingi ng patnubay. Laging sinasabi ng mga tao na hindi dapat tumanggap ng mga gantimpala ng hindi karapat-dapat sa kanila. Kung hindi linawin ni Thomas ang kanyang intensyon, hindi maglalakas loob si Bryson na tanggapin ang mga regalo. Hindi rin nagpatalo si Thomas at direktang sinabi, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Isa sa aking mga kaibigan ay nasugatan, at tanging ang ancestral ointment mula sa Octopole Arena ang makakapagpagaling sa kanya. Gusto kong ipagpalit ang tatlong regalo na ito para sa ointment Mr. Torres, pwede po bang gumawa ng exception? Gumawa ng exception. Lihim na naisip ng Pisces, gumawa ng exception. Si Bryson ay nakakakuha ng malaking kalamangan sa pamamagitan ng pangangalakal ng isang bote ng ointment para sa tatlong malalaking regalo na ito. Theoretically, iyon ay isang bagay na walang sino man ang tatanggihan. Gayunpaman, sumimangot si Bryson. Tinawayan niya ang kanyang kamay bilang pagpapalis at sinabing, hindi namin kailanman ibinibigay o ipinahiram ang ancestral ointment ng Octopole Arena sa mga tagalabas. Mr. Mayo, pasensya na, ngunit hindi kita matutulungan. Tingnan mo si Mr. Mayo, mangyaring. Banata 2258. Medyo direkta si Bryson. Hindi siya nagdalawang isip kahit kaunti. Alam ni Thomas na hindi ito magiging maayos, ngunit hindi rin niya inaasahan na magiging ganito kahirap. Habang mayroong tatlong malalaking regalo doon, hindi ito pinahahalagahan ni Bryson. Gayunpaman, medyo hinangaan pa rin ni Thomas si Bryson. Kahit papaano ay may integridad siya ng isang taong nag-practice ng martial arts. Please umalis ka na. Lumapit ang estudyante ni Bryson at inutusan sina Thomas at Pisces na umalis. Aalis na lang ba sila ng ganon? Kaya ba nilang sumuko ng ganoon kadali sa pamahid? Hindi pwede. Kung wala ang ancestral ointment mula sa Octopole Arena, hindi gagaling ang mga binti ni Abner. Kaya naman, hindi basta-basta aalis si Thomas nang walang laban. Magsasalita pa sana si Thomas, biglang tumakbo ang isa pang estudyante. Mukhang masaya siya habang sinasabi, Master Torres, Master Kendrick Bardo is here. Sa wakas dumating na siya. Agad na nagsuot ng masayang ekspresyon si Bryson. Inampis niya ang upuan at agad na tumayo. Nilagpasan niya si Thomas na nagmamadaling lumabas at salubungin si Kendrick. Napatulala sina Thomas at Pisces. Ano? Anong ibig sabihin nito? Ang Pisces ay hindi kapani-pani walang naguguluhan. Gayunpaman, may napansin si Thomas at sinabing, mukhang hindi tayo dumating sa tamang oras. I guess Master Torres has encountered some problems, so he's in a bad mood. Hence, when he saw us, he felt annoyed. Sabi ng estudyante, tama ang hula mo. Ngumiti si Thomas at nagtanong, hey buddy, if I can, what has Master Torres encountered? Kahit kailangan nating umalis, dapat alam natin ang dahilan, di ba? Nagkibit balikat ang estudyante. It's actually not a secret. You are not in the martial arts world, so you don't know about it. Let me tell you. May isang dayuhan na dumarating para hamanin ang Martial Arts Center sa Celandine City kamakailan at ito ay nangyayari. Sa loob ng isang buwan, natalo na niya ang 7 martial arts center sa ngayon. So that was the story. Sure enough, since he had encountered such an issue, wala talaga siya sa mood na makipag-usap ng maayos kay Thomas. Si Kendrick Bardo ay isang katulong na inimbitahan ni Master Torres, tama ba? Tanong ulit ni Thomas. Oo, sabi ng estudyante. Si Kendrick Bardo ay ang senior ni Master Torres at pati na rin ang aming tiyuhin. Siya ang pinakamahusay sa Octopole Arena. Kung ang Octopole Arena ay hindi isang negosyo ng pamilya, maaaring si Master Bardo ang namamahala. Ngunit si Master Bardo ang mamamahala para sa araw na ito, kaya pakiramdam natin ligtas tayo.
Okay, gusto kong magtanong sa iyo ng isang huling tanong, ano ang pangalan ng dayuhan? Jones. Jones. Jones, ang Ghost Shuffle. Tama. Bakit? Kilala mo rin ba si Jones? Awkward na tumawa si Thomas. Narinig ko na siya. Habang nagkukwentuhan sila, may ilang tunog ng drum mula sa labas. Nandito na si Jones. Lahat, lumabas at i-cheer si Master Torres at Master Bardo. Sabi ng estudyante. Isang malaking grupo ng mga tao ng Octopole Arena ang sumugod palabas. Wala nang nagmamalasakit kay Thomas at Pisces. Right then, Pisces curiously asked, Jones, the Ghost Shuffle. Commander, is it that Jones? Umalaklak si Thomas bilang pagbibitiw. Siyempre siya yon. Sino pa kaya yon? Noong nakipaglaban si Thomas sa kanlurang baybayin, nakatagpo niya ang isang karibal na hukbo na pinamumunuan ni Jones. Sa oras na iyon, pantay ang magkabilang panig. Sa kanilang pinakakahanga-hangang engkwentro, 2 sa 12 Golden Zodiac na miyembro ni Thomas ang natalo ni Jones at muntik ng mapatay. Ang 2 miyembro ng 12 Golden Zodiac ay Taurus at Cancer. Bagamat ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng Gemini, Virgo, o Scorpio, sila ay mga advanced na eksperto pa rin. Noong nag-away silang dalawa kay Jones, natalo sila at muntik ng mamatay. Ganyan kalakas si Jones. Sa kabutihang palad, dumating si Capricorn sa oras at nailigtas ang kanilang buhay pareho. Ayon sa paglalarawan ng Capricorn, si Jones ay may mataas na kakayahan. Mas makapangyarihan pa siya kaysa Capricorn. Walang kapintasan ang Ghost Shuffle ni Jones. Noon, lahat ay nagtalo tungkol sa kung sino ang pinakamalakas na tao, si Thomas, ang Diyos ng Digmaan, o si Jones, ang Ghost Shuffle. Kabanata 2259. Sa kasamaang palad, ang magkabilang panig ay nagdusa ng malaking pagkatalo. Sa huli, nagsagawa ng peace talk ang kanilang mga nakatataas at tinapos nila ang kanilang digmaan. Si Thomas at Jones ay wala ng pagkakataong lumaban at naging dahilan ito ng kaunting pagsisisi. Ngayon, posibleng makabawi sila sa panghihinayang na iyon. Sabi ng Pisces, kung talagang si Jones, ang Ghost Shuffle, hindi posibleng manalo sina Kendrick at Bryson. Mas malakas ang lalaking iyon kaysa Taurus, Capricorn, at Cancer. Oo, kung may makakatalo talaga sa kanya, si Thomas iyon. Pero labas tayo at tingnan natin. Sige. Lumabas ang dalawa at nagtungo sa kalsada. Nakaset up na ang isang arena at dumating na ang mga tao mula sa magkabilang partido. Pumasok si Kendrick sa arena habang pinangunahan ni Bryson ang kanyang mga estudyante habang sila ay nagpapasaya sa kanya. Nandoon din ang mga masters ng ibang martial arts centers. Inaasahan nila na may maaaring magpakita at magturo kay Jones ng leksyon. Isang dayuhan ang dumating sa Summerland at nagpakita. Nakakainis talaga. Bukod dito, sira ang mga signboard ng 7 martial arts centers. Paano nila ito napanindigan? Ang lakas ng hampas ng drums. Habang lumilipat sa gilid ang isang grupo ng mga dayuhan, lumabas ang isang matangkad na dayuhan. Si Jones iyon. Siya ay isang malakas na lalaki na may taas na 1.8 metro at puno ng kalamnan ng katawan. Ang bawat kamao niya ay kasing laki ng ulo ng isang ordinaryong tao. Mahirap isipin kung ano ang mangyayari kung ang isa ay sinuntok ng isang kamao ng ganoon. Samantala, si Kendrick ay puno rin ng mga kalamnan, ngunit siya ay 1.7 metro lamang ang taas, na mas maikli kaysa kay Jones. Magkaharap silang dalawa, at ibang-iba ang kanilang kahangahangang ugali. Gayunpaman, hindi natakot si Kendrick. Inabot niya para ituro si Jones at sinabing, ito ang tag-init na lupain, hindi isang lugar para sa isang dayuhang tulad mo upang magpakitabang. Kung ikaw ay matalino, bumalik sa iyong sariling bayan. So lang ang provocation niya. Si Jones ay hindi na-trigger kahit kaunti. Siya ay nakipaglaban sa maraming digmaan sa buong taon at nagtataglay ng pambihirang lakas ng loob. Inilagay ni Jones ang kanang kamay sa likod niya at iniabot ang kaliwang kamay bago siya nagsalita ng may kakaibang impit. Tapat na ang isang braso para harapin ang isang duwende na katulad mo. Mababa ang tingin niya kay Kendrick. How arrogant. Go to hell, ungol ni Kendrick. Habang sinasabi niya iyon, sumugod siya at ipinakita ang martial arts ni Octopole na pinag-ensayo niya ng husto sa loob ng 30 taon. Bugbugin mo siya, Master Bardo. Patayin ang dayuhang ito at kumita ng respeto sa mga tao sa Summerland.
Ang martial arts world sa Celandine City ay umaasa sa iyo. Habang ang lahat ay nagyaya kay Kendrick, isang napaka-awkward na sitwasyon ang naglaro. Sa sandaling sumugod si Kendrick sa kanan ni Jones at naghagis ng suntok, agad siyang iniwasan ni Jones na parang multo. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang backhand at tinamaan si Kendrick sa noo. Bang! Lumipad palabas ng arena si Kendrick at bumagsak sa lupa sa sobrang lakas. Walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o patay na. Wala pang 3 segundo natapos ang labanan. Natigilan ang lahat sa site. Bigla na lang ba natapos? Kabanata 2260. Medyo nakaramdam ng awkward ang mga nakapaligid sa arena, natapos ang laban bago pa man makatugtog ng drum ang mga estudyante ng Octopole. Ang 3 segundo ay talagang maikli. Ang tunay na labanan ay hindi katulad ng mga laban sa pelikula, kung saan ang mga karakter ay nagpabalik-balik na gumagawa ng isang galaw sa isang pagkakataon. Agad na pinalo ng isang braso si Kendrick at tapos na ang laro. Nagkatinginan ng bawat isa sa kawalan ng ginhawa. Nang makita iyon ng mga namamahala sa ibang martial arts centers, lahat sila ay umiling. Labis silang nadismaya. Actually, feeling nila hindi mananalo si Kendrick. Kumpara kay Jones, hindi mataas ang level niya. Ang problema, natalo siya ng husto. Kung magpapatuloy ito, tatanggalin ni Jones ang lahat ng martial arts centers sa Celandine City sa loob ng 1 linggo. Nang hamupa ang kanilang galit, sumunod ang kalungkutan. Talaga bang walang sino man sa Summerland ang maaaring tumayo laban sa dayuhang ito? Itinuro ni Jones ang signboard ng Octopole at sinabing, batay sa aking mga patakaran, oras na para sa akin na sirain ito. Nalungkot ang lahat. Para kay Bryson, ang signboard ni Octopole ay isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Kung ito ay nasira, paano niya mapapanatili ang kanyang prestihiyo? Paano niya haharapin ang kanyang mga ninuno pagkatapos niyang pumanaw? Walang kwenta yang round kanina. Sumigaw si Bryson, ako ang taong namamahala sa Octopole. Kung kailangan ng laban, dapat ako ang kinatawan. Siya ay medyo walang kahihiyan, ngunit para protektahan ang signboard ni Octopole, mas gugustuhin ni Bryson na mawala ang kanyang dignidad. Isang malamig na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Jones. Okay, hindi ka kumbinsido, tama. Tatalunan kita hanggang sa makumbinsi ka. Masyadong mabilis natapos ang round na iyon, kaya hindi man lang ako nag-init. Ang boring. Ikaw ang namamahala sa Octopole, right? Ituloy mo, ipaglaban kita saglit. Lumiko si Bryson at tumayo sa arena. Sa halimbawa ni Kendrick, naging maingat si Bryson. Nilaibat niya si Jones at hindi madaling ibinato ang kanyang mga suntok. Sa loob ng mahigit 10 segundo, ipinagtanggol lang ni Bryson ang sarili nang hindi umaatake kay Jones. Dahil dito, medyo nainas si Jones. Duwag ka ba? Sige, kapag tumanggi kang atakihin ako, sasalakayin kita. Mag-ingat ka. Mabilis na lumipat si Jones kay Bryson at ang mga mata ng marami ay hindi makahabol sa kanyang bilis. Espesyal na paraan iyon ni Jones, ang Ghost Shuffle. Mayroong 2 bahagi ang martial arts ni Jones, ang unang bahagi ay ang kanyang paraan ng pagsuntok at ang pangalawang bahagi ay ang kanyang paggalaw. Malakas at mabibilis ang kanyang mga suntok tulad ng isang propesyonal na boksingero. Siya ay napakabilis at lahat ng kanyang mga suntok ay mapuwersa at napakalakas. Kung sino man ang masuntok ng kanyang malaking kamao, mababali ang kanilang mga buto. Ang kanyang paggalaw ay mas partikular. Ang pirma ni Jones ay kilala bilang ghost moves dahil lilipat siya sa isang mali-mali at hindi masubaybayan na paraan. Walang makapaghuhula sa ritmo, bilis, at direksyon ng kanyang paggalaw. Kung hindi pinansin ng mga karibal niya ay bigla siyang susulpot sa harapan nila. Sa kanyang malakas at mabilis na suntok, maaaring talunin ang kanyang mga karibal sa maikling panahon dahil mahuhuli na sila. Kahit sa 12 Golden Zodiacs, tanging si Gemini, ang demonyo, Virgo, ang anghel, at Scorpio, ang assassin, ang makakalaban kay Jones. Maaaring hindi magawa ng iba pang miyembro ng 12 Golden Zodiacs, lalo na si Bryson. Tulalo pa rin si Bryson nang lapitan siya ni Jones. Sa oras na napansin ni Bryson na may mali at gustong bantayan, ang suntok ni Jones ay tumama na sa kanyang tiyan na nagpalipad sa kanya.